Thank you sa mga sumusuporta sa akin, pati sa mga team ko. Mahal ko din kayo. Iba lang galawan ng Onyx pagka TL kalaban. Parang ganun eh. Parang aurado na, gano'n. TL na champion. Kita ko Yan na. pa, bag. TL na champion, guys. Ganyan na yung trophy dito. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang huling mensahe na nga nito ang ni Idol Chakno dito nga yan sa MPL PH. Ito na nga ba ang huling paglalaro ni Idol Chakno ngayong season na ito? Bukod nga dyan kapatid, TLPH daw ang magkakampiyon ayon mismo sa dating mga kampiyon ng MPL na sila Omay Venus at Twice. Ibigay na daw yung tropeyo sa TLPH. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong naging kaganapan dito nga sa MPL ngayong regular season. Dadako na tayo dito nga sa playoffs kapatid, pero magpapahinga muna ng isang linggo ang MPL para nga mapaghandaan ng bawat koponan sa playoffs ang paparating na mga matitinding bakbakan talaga dito. Kaya aasahan nga natin kapatid na may mga bagong alas, may mga bagong meta na ipapakita ang MPL PH teams para matunghayan nga natin hindi lamang sa atin kundi dito nga sa ibang mga region. Alam naman natin kapatid na tayo talaga ang minamatahan ng ibang region pagdating nga sa meta dahil wala naman din talagang duda simula M2, M3, M4, M5, M6 at M7 tayo nga ang palaging nagkakampyon kahit sa mga international tournament ng Mobile Legends kagaya ng MSC, abay tayo pa rin yung kampiyon dyan. Kahit dito sa Southeast Asia Games tayo ang nagkakampyon at ngayon may mga panibagong international tourna kagaya ng Asian Games at ito nga ang ENC kapatid, tayo pa rin yung magkakampyon dyan. Kaya tayo talaga ang inoobserbahan ng iba't ibang region sa larangan ng MPL para makakuha ng idea at meta at kung ano nga ba ang galawan ng Pinas dito nga sa Mobile Legends. At mabalik nga tayo dito nga sa naging nakaraan ng TNC Pro Team na kung saan kapatid sa huling laban nila nung nakaraan ay nabigo pa rin talaga sila na manalo. Huling laban na lang at non-bearing na ngayon kapatid, bigo pa rin talaga silang manalo dito nga sa MPL. Ito yung pinakapangit na season ng TNC. Paano ba naman kasi maaga nga silang nagpaalam, hindi man lang tumagal ang mga ito para man lang umabot dito nga sa playoffs. Malayong malayo sa narating nila nung nakaraan dito nga sa MPL Season 16. Tinaguri ang top 3 itong ang TNC. Tinalo itong Onyx PH na kampyon noon dito nga sa M6. Kaya nabigo nga itong ang Onyx PH na madepensahan ang kanilang titulo kapatid dahil pinigilan sila ng TNC. Sa dami ng koponan, TNC pa talaga ang pipigil sa kanila kapatid. Kaya hindi talaga katanggap-tanggap yun para sa Onyx PH. At nang dahil din sa TNC, ito ngang si Coach Wynat na wala sa Onyx PH, na wala rin ito ngang si Kelra. Dahil syempre kung umabot naman dito nga sa Grand Finals itong Onyx PH, panigurado na itong si Kelra nga kapatid ay nasa kupunan pa rin ng Onyx PH. Kumbaga kapatid, nakikita ko nga na itong TNC talaga ang nagresulta ng pagkakawatak-watak talaga ng lineup ng Onyx PH. At ngayon nga kapatid ay wala na nga silang saysay dito nga sa MPL. Maagang nagpaalam, maagang nagpahinga. Kaya nga itong si Idol
Chakno. Parang may huling mensahe na nga para dito sa MPL PH. Pero ang maganda lang dito kapatid ay hindi pa rin naman dinidisclose nito ngang ni Chakno na tuluyan na siyang magpapahinga dito sa MPL. Baka nga kapatid, tingnan pa rin natin kung ipagpapatuloy niya ba ang kanyang paglalaro dito nga sa MPL o magpapahinga na nga siya dito nga yan sa paglalaro. Hintayin na lamang natin kapatid kung ano nga ba ang magiging desisyon nito ngang ni Idol Chakno. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan din itong sinasabi ng V-Wise patungkol naman dito sa TLPH. Ayon nga sa mga ito kapatid ay di umano dapat daw ibigay na ang tropeyo dito nga sa TLPH. Sa madaling salita, naniniwala ito ngang si Omay Venus at Wise na ang TLPH ang magkakampyon ngayong season na ito. Wala din naman talagang duda kapatid. Una nga sa lahat, sila nga ang kampyon ngayon season dito nga sa regular season dahil sila nga ang nangunguna kapatid sa score na 13-1 at napaka-solid, napakaganda talaga ng kanilang ang ipinapakita. Sa nakikita ko nga kapatid, ang magtatapat sa Grand Finals ay itong ang Falcons PH at itong koponan ng TLPH. Maglalasunan talaga ang mga ito dito nga sa Grand Finals, pero sa dulo TLPH pa rin ang magkakampyon. Maliban na lamang kung masusolusyonan ng Falcons PH itong ang si Teddy Cutie, dahil kung mapapansin kapatid, kapag hindi nga pinagamit ng Claude itong ang si Teddy Cutie, lumalaki nga yung tsansa ng Falcons na manalo. Hindi ba't ganyan ang ginawa ng Falcons PH kung paano nila tinalo itong ang Falcons PH, na kung saan kapatid hindi nga nila pinagamit ng Claude itong ang si Teddy Cutie at ang resulta panalo. Knowing Coach Daki kapatid at Coach Vren, sila nga yung mga coaches na napakagaling talaga. Sobrang uutak nga ng mga yan kapatid at hindi naman sila magkakampyon noon kung hindi rin talaga sila mahuhusay. Marami pa tayong aabangan dito nga yan sa playoffs, pero sa tingin ko rin talaga kapatid, TLPH din talaga ang makakakuha ng kampyonato kagaya ng prediksyon nito ngang V-Wise dahil napakasolido talaga ng kanilang ang galawan. Wag lang talaga kakabahan itong si Teddy Cutie kapag playoffs na yung pinag-uusapan. Pero syempre, bakit ka ba naman kakabahan kung sila Carl TC nga ang kasama mo, 'di ba? Kahit baguhan lamang itong si Teddy Cutie, nadadala talaga siya ng kanyang mga kakampi. Sobrang sanay at ma-experience na nga itong apat ng TLPH. Kaya kahit sino nga ang kanilang gold laner ay kayang-kaya nga nilang maipanalo ang mga laban nila dito nga sa MPL. Isang halimbawa, 'di ba, nung si Daiki nga ang kanilang naging gold laner, hindi ba't nanalo pa rin itong ang TLPH? Pinasok nila itong si Teddy Cutie, panalo pa rin talaga. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? Abay, i-comment mo na nga yan dyan sa baba. Maraming salamat.